Kamusta po? Ako po si Dr. Mila De La Paz, isang espesyalista sa kalusugan ng kababaihan at geriatrics. Sa loob ng maraming taon, inilaan ko ang aking propesyon sa pagtulong sa mga kababaihan na harapin ang mga natatanging hamon at oportunidad sa kalusugan na kaakibat ng pagtanda. Ngayon, nais kong talakayin ang isang sensitibo ngunit napakahalagang paksa, isa na madalas ay hindi na pag-uusapan ngunit mahalaga para sa inyong kapakanan pagkatapos ng edad 62. Naisip niyo na ba kung paanong ang isang bagay na pribado at natural ay maaaring tahimik na maging banta sa inyong kalusugan pagtuntong ng 60? Sa una tila imposible. Tutal ang masturbasyon ay madalas na itinuturing na isang ligtas na paraan, isang uri ng pagiging malapit sa sarili, isang paraan ng pagpapalaya ng tensyon. Ngunit habang tayo ay tumatanda, nagbabago ang mga patakaran ng ating katawan. Ang dating hindi nakakapinsala kung gagawin sa maling paraan ay maaaring dahan-dahang ubusin ang inyong sigla, pahinain ang inyong katawan, at guluhin pa ang inyong kaisipan. Hindi ito tungkol sa hiya. Ito ay tungkol sa kamalayan. Dahil ang totoo, mayroong ilang mga mga banayad at paulit-ulit na kilos na ginagawa ng mga nakatatandang babae nang hindi namamalayan na maaring sinasabotahin na pala nila ang kanilang enerhiya, ang kalusugan ng kanilang balakang, ang kanilang sirkulasyon, at maging ang kanilang emosyonal na kapakanan. Ngayon, bubuksan natin ang pinto sa isang pag-uusap na iniiwasan ng marami, ngunit kailangang marinig ng bawat nakatatandang babae. Bago tayo magpatuloy, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, inaanyayahan ko kayong pindutin ang button na yon at i-on ang bell para hindi ninyo makaligtaan ang mga susunod pang health tips na para sa inyo. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, pakitype ang 1 sa comments. Kung hindi naman, pakitype ang 0 para malaman ko kung paano ko pa mapapabuti ang aking mga content para sa inyo. Ang sobrang stimulasyon ay maaaring magdulot ng iritasyon at pananakit sa balakang habang tumatanda ang mga kababaihan. Lampas 60 ang mga pagbabago sa hormone, lalo na ang pagbaba ng estrogen, ay nagiging sanhi upang ang mga tissue sa ari at puki ay numipis matuyo at maging mas delikado. Ang hindi alam ng maraming senior ay ang sobra o marahas na masturbasyon, lalo na kung walang sapat na lubrication, ay maaring magdulot ng sobrang stimulasyon sa mga sensitibong tissue na ito. Ang paulit-ulit na pagkiskis na ito ay maaaring tahimik na mag-trigger ng chronic irritation, maliliit na sugat at pamamaga na nagdudulot ng pananakit paghapdi at maging kirot sa paghihi. Sa katagalan, maaari nitong guluhin ang maselang vaginal microbiome na posibleng magpataas ng panganib ng mga impeksyon tulad ng UTI o yeast infection. Para sa mga nakatatandang babae na humaharap na sa mga pagbabago sa pagkaelastiko ng tissue dahil sa edad, ang dagdag na pagkiskis na ito ay maaaring magdulot ng discomfort sa halip na magbigay ng kasiyahan. Ang kakayahan ng katawan na maghilom at maglubricate ng kusa ay bumabagal pagkatapos ng siksita na nangangahulugang. Ang mga gawin na dati walang masamang epekto ay maaring lumilikha na ngayon ng pangmatagalang issue ng walang malinaw na babala. Nakalulungkot ang mga sintomas na ito ay madalas na hindi na isasangguni dahil sa hiya o sa paniniwalang normal lang ito sa pagtanda. Ngunit ang pag-alam sa pinagmulan nito ay maaaring magbago ng lahat at makaiwas sa mas malalang pinsala. Kung nakapansin kayo ng pananatiling pananakit o pagiging sensitibo pagkatapos ng orgasm, hindi ito dapat balewalain. Maaaring ito ay tahimik na panawagan ng tulong mula sa inyong katawan. Ngunit simula pa lamang ito dahil ang susunod na gawi ay nakakaapekto sa isang bagay na mas mahalaga, ang inyong tulog, mga hormone at ang enerhiyang taglay ninyo sa paggising sa umaga. Kung kayo ay nanonood pa rin at nakikitang kapakipakinabang ang mga ito, paki-comment ang 1 sa ibaba para malaman kung kasama ko kayo. Ngayon, tumungo na tayo sa ikalawang punto.
Mga gawi sa gabi na nagnanakaw ng tulog at enerhiya. Para sa maraming nakatatandang babae, ang masturbasyon sa gabi ay nagiging isang routine, isang paraan upang mag-relax bago matulog o labanan ang kalungkutan. Sa unang tingin ito'y tila hindi nakasasama at nakatutulong pa nga. Ngunit pagkatapos ng 6-2, ang kakayahan ng inyong katawan na i-regulate ang mga hormone at ibalik ang enerhiya habang natutulog ay nagiging mas marupok, lalo na sa mga abala sa pagtulog na karaniwan pagkatapos ng menopause. Kapag kayo ay nag-masturbate sa gabi, naglalabas ang katawan ng prolactin at bumababa ang dopamine na maaaring magbigay ng pakiramdam ng pagre-relax sa simula. Gayunpaman, ang mga pagbabagong ito sa hormone ay maaaring makagambala sa inyong natural na sleep cycle. Sa halip na makapasok sa malalim at nagpapanumbalik lakas na tulog, maaari ninyong mapansin na mas madalas kayong nagigising pakiramdam ay groggy sa umaga o nakararanas ng pagbaba ng enerhiya sa buong araw. Sa paglipas ng panahon, unti-unting kinakain ng gawin na ito ang inyong sigla. Ang tulog ay hindi lamang pahinga. Ito ang panahon kung kailan nililinis ng utak ang mga dumi, nag-aayos ang mga kalamnan, at nagre-reset ang mga hormone. Kapag ang siklong iyon ay paulit-ulit na nagagambala, maaari ninyong maramdaman na kayo ay mas iritable, hirap mag-focus, at palaging pagod. Sa kasamaang palad, maraming kababaihan ang hindi nakokonekta ang late-night self-pleasure sa pagkapagod sa umaga. Inaakala nilang ito'y bahagi lang ng pagtanda, ngunit ang tunay na salarin ay maaring isang bagay na nasa ilalim ng kanilang kontrol. Kung kayo ay gumigising na mas pagod kaysa noong kayo ay natulog, marahil ay oras na para pag-isipang muli ang inyong mga gawi sa gabi. Dahil ang susunod na panganib ay hindi tungkol sa kung ano ang ginagawa ninyo sa gabi. Ito ay tungkol sa kung ano ang nagsisimula ninyong mawala sa emosyonal na aspeto kapag ang isang simpleng gawain ay pumapalit sa isang bagay na mas malalim. Emosyonal na pagkamanhid at pag-iwas sa pakikisalamuha. Habang tumatanda ang mga kababaihan, natural na humanap ng kaginhawaan sa mga paulit-ulit na gawain, lalo na sa mga nagbibigay ng panandaliang ginhawa. Para sa ilan, ang masturbasyon ay tahimik na nagiging kapalit ng tunay na emosyonal na koneksyon. Nag-aalok ito ng kontrol, pamilyaridad at pag-iisa. Ngunit sa katagalan ng gawin na ito, ay maaring magsimulang baguhin kung paano nararanasan ng utak ang intimacy o pagiging malapit. Kapag ang self-pleasure ay nagiging madalas na takbuhan, maaari itong magbigay ng senyales sa isip na natutugunan ang mga emosyonal na pangangailangan kahit na hindi naman. Ang resulta ay banayad, ngunit malakas isang unti-unting pagkawala ng interes sa pagbuo o pagpapanatili ng tunay na mga relasyon. Ang pagbabagong ito ay maaring humantong sa isang buhay na pakiramdam ay lalong nag-iisa, hindi dahil walang ibang tao sa paligid, kundi dahil nawawala ang pagnanais na makipag-ugnayan. Ang kalungkutan ay maaring dumating ng hindi namamalayan na natatakpan ng ilusyon ng kasiyahan. At habang ang masturbasyon mismo ay hindi nakasasama ang paggamit nito upang palitan ang koneksyon sa tao, ay maaring tahimik na pumupurol sa inyong emosyonal na saklaw na nagiging dahilan upang ang kagalakan, pakikiramay at pagsasamahan ay maging malayo. Maraming nakatatandang babae ang nagsasabing mas nakakaramdam sila ng kawalan kahit pagkatapos ng madalas na pagpapalaya ng tensyon, hindi namamalayan na ang kanilang emosyonal na buhay ay napapabayaan, hindi na pagyayaman. Kung ang inyong mundo ay naging mas tahimik, mas bihira ng tumunog ang inyong telepono at ang inyong puso ay hindi na kasing puno ng dati, isaalang-alang kung ang isang gawin na dapat sanay nagpapaginhawa ay dahan-dahan nang nagtatayo ng mga pader sa paligid ninyo. Ngunit ang emosyonal na pagkakahiwalay ay isang piraso lamang ng puzzle. Ang susunod na mangyayari ay maaring makaapekto sa sirkulasyon ng inyong katawan at kalusugan ng nerbiyos,
sa mga paraang hindi ninyo inaasahan. Kung kayo ay nanonood pa rin at nakikitang mahalaga ang mga ito, paki-comment ang 1 sa ibaba para malaman kong nandito kayo. Ngayon, magpatuloy tayo sa ika-4 na punto. Panganib sa vascular strain at sirkulasyon sa balakang. Pagkatapos ng 60 ang circulatory system ay nagiging mas delikado at para sa kababaihan, tumataas ang panganib ng mga kondisyon sa cardiovascular pagkatapos ng menopause. Maraming nakatatandang babae nang hindi namamalayan ay gumagamit ng matinding paraan sa masturbasyon, pagpigil ng hininga, pagpapatigas ng mga kalamnan sa tiyan at balakang o pananatili sa mga alanganing posisyon ng matagal. Ang mga kilos na ito ay maaaring hindi napapansin noong kabataan, ngunit ngayon ay maaari na itong tahimik na magdulot ng pinsala sa inyong vascular health. Ang paghigpit ng daloy ng dugo, biglaang pagtaas ng presyon at pagkapagod ng kalamnan sa pelvic area ay maaaring humantong sa pangmatagalang komplikasyon tulad ng pamamanhid, pananakit ng ugat o sensitivity ng nerbiyos na nagpapahirap sa pag-upo o paglalakad. Ang mga babaeng may dati ng kondisyon tulad ng alta pressure diabetes o sakit sa puso ay mas nanganganib pa. Ang pakiramdam na isang pribadong sandali ng kasiyahan ay maaaring naglalagay pala ng stress sa ilan sa mga pinakasensitibong sistema sa inyong katawan. At dahil ang mga sintomas ay unti-unting lumalabas, tulad ng pangingilig, mahinang sakit, o pagtaas ng sensitivity, karamihan sa mga kababaihan ay binabaliwala ito hanggang sa meron ng pinsala. Ang magandang sirkulasyon ay kritikal para sa enerhiya, paggalaw at maging sa kalinawan ng pag-iisip. Kapag ito'y nagambala, ang mga epekto ay kumakalat sa iba't ibang bahagi ng katawan, hindi lang sa kwarto. Kung nakaranas kayo ng kabigatan, paninigas o discomfort, pagkatapos maaring nagbibigay na ng babala ang inyong katawan. At mayroon pang isang aspeto na iilan lang ang nakakaisip kung paano sa paglipas ng panahon, ang sobrang stimulasyon ay maaring umuubos ng higit pa sa pisikal na enerhiya. Maaring tahimik nitong sinasaid ang mas malalim na reserba ng inyong katawan. Pagkawala ng mahalagang enerhiya key, isang pananaw mula sa Eastern Medicine. Sa Eastern Medicine, particular sa traditional Chinese medicine, merong konsepto na ang bawat isa ay may takdang dami ng enerhiya sa buhay na kilala bilang Jing o mahalagang Qi, binibigkas na Qi. Ang enerhiyang ito na nakaimbak sa mga bato ay pinaniniwala ang nagpapalakas sa pisikal na katawan, nagbibigay linaw sa isip at nagpapatatag sa espiritu. Para sa mga kababaihan, ang esensyang ito ay malapit na nauugnay sa mga siklo ng buhay. Ang madalas o matinding orgasms, lalo na pagkatapos ng edad 60, kung kailan ang enerhiyang ito ay dapat na iniingatan. Para sa sigla, ay pinaniniwala ang umuubos sa reserbang ito na unti-unting nagpapahina sa depensa ng katawan. Bagamat maaring hindi parehong termino ang ginagamit ng Western medicine, maraming nakatatandang babae ang naglarawan ng katulad na karanasan, isang malalim na pagkapagod, isang nananatiling pakiramdam ng pagiging said o kawalan ng gana pagkatapos ng labis na sexual release. Ang mas matandang katawan ay nangangailangan ng mas maraming oras para makabawi. Ang dating isang gabi lang para makarecover ay maaring tumagal na ngayon ng ilang araw. Ang sobrang stimulasyon ay maaring makaapekto sa balanse ng hormone sa mood at mag-iwan sa inyong pakiramdam na parang lutang o hindi matatag ang katawan. Hindi lamang ito isang sinaunang teorya, ito'y isang pattern na naoobserbahan ng mga kababaihan na nakakaramdam na lumampas sila sa kasalukuyang limitasyon ng kanilang katawan. Bagamat ang moderasyon ang susi, ang pag-unawa sa natural na ritmo ng inyong katawan ay nagiging mahalaga habang kayo ay tumatanda. Mayroong karunungan sa pagpipigil at kapangyarihan sa pag-iingat ng inyong enerhiya. Kung nakaramdam na kayo ng kakaibang kawalan, pagkatapos ng dapat sanay, isang kasiya siyang sandali, maaaring nagpapahiwatig ang inyong katawan
ng isang mas malalim na di pagkakatugma. Ngunit paano kung ang tunay na halaga ng gawin na ito ay hindi lang enerhiya? Paano kung ito ay konektado rin sa inyong pagtingin sa sarili, kumpiyansa at emosyonal na kapakanan? Nakatagong hiya at konsensya ay maaring magpahina sa kalusugang pangkaisipan para sa maraming nakatatandang babae, lalo na sa mga lumaki sa konserbatibong panahon o tahanan kung saan ang sexualidad ng babae ay isang paksang bawal. Ang masturbasyon ay maaaring may dala pa ring tahimik na pasanin ng hiya, konsensya o panloob na salungatan. Kahit walang nagsasabi nito, ang emosyonal na bigat ay maaaring manatili. Pagkatapos ng skinta, habang ang buhay ay madalas na bumabagal at mas nagiging karaniwan ang pagninilay-nilay sa sarili, ang mga damdaming ito ay maaring tumindi. Maaari ninyong tanungin ang inyong sarili kung ang gawi ba ay angkop, kung nakakasira ba ito sa inyong dignidad, o kung ito ba ay sumasalamin sa kalungkutan kaysa sa pagnanasa. Ang panloob na tensyon na yon, kahit hindi sinasabi, ay maaaring unti-unting sumira sa self-esteem. Ang mga emosyon tulad ng konsensya at hiya ay hindi lamang mga damdamin. Maaari silang magpakita ng pisikal. Nagdudulot sila ng stress, nagpapataas ng cortisol levels at nag-aambag sa pagkabalisa at depression. Sa katagalan, maaari itong makaapekto sa pagtulog gana, sa pagkain, mga relasyon at sa pangkalahatang kalidad ng inyong buhay. Ang dating pinagmumulan ng ginhawa ay maaring maging sanhi ng kalungkutan o pagsisisi. At kapag ang mga emosyong ito ay pinipigilan o binabaliwala, hindi sila nawawala. Maari silang lumaki na nagreresulta sa isang pakiramdam ng emosyonal na kabigatan na mahirap ipaliwanag at mas mahirap alisin. Kung nakaramdam na kayo ng nananatiling kalungkutan, pagkatapos o isang pag-alinlangan na hindi ninyo lubos na matukoy, maaring ang isipan ninyo ay nagpapahiwatig ng isang panloob na di pagkakatugma. Ngunit ang emosyonal na epekto ay isang bahagi lamang, dahil minsan ang mga gawin na ito ay senyales ng isang mas seryosong nangyayari sa loob ng inyong katawan. Pagbabaliwala sa mga nakatagong kondisyong medikal, minsan ang madalas o mapilit na pagnanais na mag-masturbate ay hindi lamang mga gawi. Maaari itong mga babala. Para sa mga babaeng higit sa 60, ang mga pagbabago sa sexual na pag-uugali ay maaring maiugnay sa mas malalim na mga isyu sa kalusugan na madalas napapabayaan. Ang hormonal imbalance na nakakaapekto sa estrogen, progesterone o kahit testosterone, mga problema sa thyroid, pelvic organ prolapse o kahit na mga unang senyales ng neurodegenerative conditions ay maaaring mag-trigger ng mga pagbabago sa libido control o emosyonal na regulasyon. Gayunpaman, maraming nakatatandang babae ang nagwawalang bahala sa mga pagbabagong ito bilang normal na bahagi ng pagtanda, hindi iniisip na maaaring sinusubukan ng katawan na magsenyas ng isang bagay na mas seryoso. Sa kasamaang palad, ang pagkaantala sa kamalayan na ito ay madalas na humahantong sa isang naantalang diagnosis. Pagsapit ng panahon na humingi ng tulong medikal, maaaring lumala na ang kondisyon. Ang pakiramdam na tumaas ang pagnanasa o isang bagong uri ng presyon sa balakang ay maaaring reaksyon lamang ng inyong katawan sa isang nakatagong di pagkakatugma. At dahil ang mga talakayan tungkol sa masturbasyon ay madalas na iniiwasan dahil sa discomfort o stigma, ang mahahalagang babalang ito ay maaaring hindi mapansin. Ang regular na check-up, hormone screening at bukas na pakikipag-usap sa inyong doktor ay maaring magbunyag kung ang inyong mga gawi ay nasa malusog na antas o nagtatago ng mas malaking problema. Ang pagbibigay pansin kung gaano kadalas, kailan at bakit ninyo nararamdaman ang pagnanasa ay maaring mag-alok ng mga pananaw sa inyong pangkalahatang kalusugan. Kung nakapansin kayo ng mga hindi pangkaraniwang pattern, huwag itong balewalain. Dahil habang ang mga pisikal na sintomas ay maaaring tahimik na nagsasalita, ang inyong utak ay nagpapadala rin
ng mga senyales. At ang susunod na gawin na ating tatalakayin ay nakakaapekto hindi lamang sa pagnanasa, kundi kung paano nararanasan ng inyong utak ang kasiyahan. Ang sobrang paggamit ng pornografiya ay maaring baguhin ang takbo ng utak. Sa panahon ngayon na ang digital content ay madaling makuha, sa isang pindot lang maraming nakatatandang babae ang bumabaling sa pornografiya o erotikong kwento bilang mabilis na mapagkukunan ng stimulasyon. Ngunit ang tila hindi nakakapinsalang gawi ay maaring dahan-dahang baguhin kung paano tumutugon ang utak sa kasiyahan. Hindi tulad ng tunay na intimacy, ang ganitong content ay madalas na bumabaha sa utak ng mga eksaheradong sitwasyon. Sa katagalan, ang patuloy na exposure na ito ay maaaring humantong sa desensitization na nagpapahirap na makaramdam ng pagka-excite sa pang-araw-araw na haplos o emosyonal na koneksyon. Ang mga dopamine spike na dulot ng mga imaheng ito ay maaaring sanayin ng utak na maghanap ng mas matinding stimulasyon na binabawasan ang kasiyahan sa mga tunay na karanasan. Para sa mga babaeng higit sa 60 ito ay maaaring maging mas nakababahala. Habang bumababa ang natural na antas ng hormone, maaaring maging mas sensitibo ang utak sa ganitong uri ng sobrang stimulasyon. Ang resulta ay maaaring kahirapan sa pag-abot ng arousal nang walang partikular na tulong na bawasang intimacy sa mga partner at isang lumalagong pakiramdam ng emosyonal na pagkakahiwalay. Ang nagsimula bilang isang pribadong gawi ay maaring maging isang uri ng pagdepende na lumilikha ng pagkabigo-hiya at isang mas malalim na pakiramdam ng pag-iisa. Mas malala pa, maaari itong makaapekto sa memorya, focus at mood, lalo na kung ang gawi ay nakakasagabal sa pagtulog o pang-araw-araw na responsibilidad. Kung napansin ninyong ang mga tunay na sandali ay tila walang sigla o ang koneksyon sa iba ay hindi na nagdudulot ng kagalakan, ang sanhi ay maaring hindi lamang pagtanda. Maaring ito ay sobrang exposure. Ngunit may isa pang gawin na kailangan nating talakayin, isa na direktang nakakaapekto sa lakas ng inyong katawan, control at pangmatagalang paggalaw. Pangmatagalang pelvic floor dysfunction. Karamihan sa mga nakatatandang babae ay hindi namamalayan kung gaano kalaking stress ang maaaring inilalagay nila sa kanilang pelvic floor habang nagmamasturbate. Maging ito ay mula sa sobrang pagpapatigas ng mga kalamnan pag-iri habang nag-o-orgasm o pagpigil ng hininga. Ang mga gawin na ito, kung paulit-ulit sa paglipas ng panahon, ay maaaring magpahina o lumikha ng labis na tensyon sa mismong mga kalamnan na sumusuporta sa pantog, pagdumi at sexual function. Pagkatapos ng 60, ang kakayahan ng katawan na makabawi mula sa paulit-ulit na stress ay nababawasan at kasama na rito ang mahahalagang kalamnan ng pelvic floor na maaaring humina na dahil sa panganganak o mga pagbabago sa hormone. Ang nagsisimula bilang paminsan-minsang paninikip o bahagyang pagtagas ng ihi ay maaaring maging chronic pelvic pain, urinary incontinence, madalas na pag-ihi, o kahit na pelvic organ prolapse. Ang ganitong uri ng dysfunction ay maaaring banayad sa simula. Maaari kayong makaramdam ng kabigatan sa balakang pakiramdam na hindi lubos na nauubos ang ihi o mas madalas na pagnanais na gumamit ng banyo. Sa katagalan ng maliliit na senyales na ito ay maaring maging malaking abala sa pang-araw-araw na buhay. At dahil iilan lamang sa mga kababaihan ang naturuan kung paano maayos na alagaan ang kanilang pelvic floor, ang pinsala ay madalas na hindi napapansin hanggang sa mas mahirap na itong ayusin. Kung nakaranas kayo ng anumang pagbabago sa control sensitivity o ginhawa sa inyong ibabang bahagi ng katawan, maaaring ito ay senyales na ang mga lumang gawi ay nangangailangan ng bagong pag-unawa. Ngunit ano nga ba ang dapat ninyong gawin ngayon? Paano ninyo mapoprotektahan ang inyong kalusugan, manatiling sexual, na may kumpiyansa at tumanda ng may lakas at kalinawan? Pag-usapan natin ang mga solusyon.
Kaya ano ang dapat ninyong gawin? Ngayong nauunawaan na ninyo ang mga posibleng panganib, ang susunod na tanong ay, simple, ano ang maaari ninyong gawin ng iba upang maprotektahan ang inyong katawan at magkaroon pa rin ng isang malusog at kasiyasyang buhay intimate? Ang sagot ay hindi kinakailangang ganap na paghinto. Ito ay ang maging mas maingat, mas may kaalaman, at mas nakikinig sa kung ano talaga ang kailangan ng inyong tumatandang katawan. Pagkatapos ng 60 ang balanse ang lahat, pakinggan ang inyong katawan. Bigyan ang inyong katawan ng oras para makabawi sa pagitan ng mga sesyon. Pansinin kung ano ang inyong nararamdaman pagkatapos parehong pisikal at emosyonal. Kung nakapansin kayo ng pagkapagod pananakit o pagbaba ng mood, hindi ito senyales ng kahinaan. Ito ay mahalagang feedback. Gumamit ng lubrication, ito ay hindi negotiable. Ang mga tissue pagkatapos ng menopause ay nangangailangan ng suporta. Ang isang dekalidad na water-based o silicone-based na lubricant ay nagpoprotekta sa maselang balat mula sa pagkiskis at iritasyon. Baguhin ang inyong focus. Isaalang-alang ang paglipat ng inyong focus mula sa tindi ng pakiramdam patungo sa koneksyon kahit sa inyong sarili. Ang banayad na paghaplos sa sarili, mas mabagal na paghinga at emosyonal na presensya ay maaring magdulot ng parehong kasiyahan nang hindi labis na pinapagod ang inyong sistema. Protektahan ang inyong pelvic floor, matutong i-relax ang inyong pelvic floor. Ang banayad na Kegel exercises ay maaaring makatulong, ngunit para sa maraming kababaihan, mas mahalaga ang pag-alis ng tensyon. Isaalang-alang ang pagkonsulta sa isang pelvic floor physical therapist. Pag-isipang muli ang pag-asa sa panlabas na stimuli. Kung labis kayong umaasa sa adult content, subukang bawasan ito. Muling ipakilala ang imahinasyon personal na haplos at emosyonal na intimacy sa inyong routine. Huwag baliwalain ang mga pagbabago. Pinakamahalaga, huwag baliwalain ang mga pagbabago sa inyong katawan o kapakanan. Kung may kakaibang nararamdaman sa inyong enerhiya, tulog o libido, makipag-usap sa inyong doktor. Minsan, ang isang maliit na pagbabago ay maaaring maibalik ang inyong sigla. Karapatan ninyong tumanda ng may grasya, kumpiyansa at lakas. Ang inyong mga gawi ay dapat sumuporta sa inyo, hindi umubos sa inyo. Ang ilang matalinong pagpili ngayon ay maaaring mga hulugan ng mas maraming kalayaan, intimacy at enerhiya para sa mga darating na taon. Ang susunod na kabanata ay nasa inyong mga kamay. Isang huling salita, pagbawi sa lakas, intimacy at kamalayan. Pagkatapos ng sisto, ang pagtanda ay hindi tungkol sa pagsuko ng mga bagay. Ito ay tungkol sa pagiging mas matalino sa kung ano ang pipiliin ninyong panatilihin at kung paano kayo aangkop. Ang totoo, karamihan sa mga kababaihan na higit sa 60 ay maaring hindi inakala na iisipin pa rin nila ang tungkol sa self-pleasure, lalo na ang kailanganing pag-isipang muli kung paano ito gagawin. Ngunit narito kayo at ang kamalayan na iyan ay naglalagay na sa inyo sa unahan ng karamihan. Bawat gawin na ating tinalakay dito ang mga routine sa gabi ang potensyal para sa emosyonal na pagkakahiwalay, ang pisikal na stress, ang tahimik na konsensya, hindi lamang ito mga abstraktong ideya. Ito ay mga tunay na karanasan na hinaharap ng maraming kababaihan madalas sa katahimikan. Ngunit ang katahimikan ay hindi nangangahulugang kaligtasan. Ang mensaheng ito ay hindi tungkol sa hiya. Ito ay upang hikayatin kayong bigyang pansin ang nagbabagong wika ng inyong katawan. Marahil ay mas pagod kayo kamakailan pagkatapos ng orgasm. Marahil ay hindi na gaanong malalim ang inyong tulog. Marahil ay napansin ninyo ang isang tahimik na distansya na lumalaki sa pagitan ninyo at ng iba. Ang mga sandaling iyon ay mahalaga. Ito ang paraan ng inyong katawan ng pagbulong na hinihiling sa inyong mag-adjust, hindi para huminto sa pamumuhay, kundi para magsimulang mamuhay ng may mas malalim na pag-unawa at pag-aalaga.
Ang mga gawin na nagsilbi sa inyo noong kabataan ay hindi palaging magsisilbi sa inyo ngayon. Ngunit hindi ninyo kailangang isuko ang koneksyon kasiyahan o kumpiyansa. Kailangan nyo lang itong bigyan ng bagong pananaw. Protektahan ang inyong enerhiya. Protektahan ang inyong katawan. Protektahan ang inyong espiritu. Nakarating kayo sa puntong ito hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa mga pagpili na inyong ginawa. Kaya pumili muli sa pagkakataong ito ng may higit na karunungan, mas maraming balanse, at mas maraming pag-aalaga sa sarili. Dahil ang inyong kwento ay hindi pa tapos. Sa katunayan baka ito ay lalo pang yumayaman. Ang mga kaalamang ito ay nilalayong bigyan kayo ng kapangyarihan na mamuhay ng buo at totoo sa inyong sarili. Bilang inyong doktora, ang pinakamahalagang aral sa buhay na maibabahagi ko ay ito. Ang inyong katawan ay inyong habambuhay na kasama. Pakinggan ito, nang may respeto alagaan ito, nang may kasipagan at huwag matakot na maghanap ng pag-unawa, lalo na habang ito ay nagbabago. Ang kaalaman at kamalayan ng inyong pinakamahusay na sandata para sa isang masiglang buhay sa pagtanda. Ngayon gusto ko pong marinig ang inyong saloobin. Maglaan po kayo ng sandali para mag-isip. Ano ang isang bagay na natututunan ninyo sa ating talakayan ngayon na plano ninyong gamitin sa inyong sariling buhay? Pakishare po ang inyong mga naiisip sa comments sa ibaba. Ang inyong karanasan ay maaaring makatulong sa iba sa kanilang paglalakbay. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang impormasyong ito, mangyaring ipaalam sa akin sa pamamagitan ng pag-comment ng 1. Kung mayroon kayong mga mungkahi kung paano ko mapapabuti ang aking content, mag-comment ng 0. Ang inyong feedback ay napakahalaga. At panghuli, huwag po nating kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe para sa mas maraming health insights na para sa inyo at ibahagi ang impormasyong ito sa mga kaibigan o kamag-anak na maaaring makinabang. Maraming salamat po sa panunood at naway mamuhay tayo ayon sa ating sariling mga tuntunin ng may kalusugan at kamalayan.